Life Church Global Ministries natin. Ayan. So before we proceed to our praise and worship, let's open our Bible mula sa Lucas chapter 22, verses 60 to 62. So basahin po natin. Check lang po natin. Okay. So sige po sa mga may Bible, open po natin yung Bible natin. Sabi po dito, ayan, Lucas chapter 22, verses 60 to 62. Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo." Nagsasalita po siya nang biglang may tumilaok na mga. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo ako ikakaila." Lumabas si Pedro at umiyak ng buo. So dito sa verse na to, tulad ng ating pinarinig, sabi dito, "But Peter said, 'Man, I do not know what you are talking about.'" So ito yung time na si Jesus po ay na-capture na. Siya po ay still crucified. At ito yung time na lahat ng apostles niya, disciples niya, ay tumakbo. So walang natira sa gabi niya, lahat sila iniwan si Jesus. So ito yung time kung saan pinag-confront si Pedro ng mga panahon na yun na kung kilala niya ba si Jesus at sinabi niya, hindi ko ito kilala. So sinabi niya dito, ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi niyo." So minsan, hindi ang sigaw ng mundo ang mga bagapag sa puso natin, kundi ang tingin ni Jesus. So the point here sa verse na ito is nakita ni Jesus si Pedro at tinignan ni Jesus si Pedro. So ano yung naging reaction ni Pedro? Nung na-realize niya, nung narinig niya tumilaok yung manok, doon niya na-realize sa tama yung sinabi ng Jesus na kapag tumilaok ang manok, ikakaila niya si Jesus, di ba? So ibig sabihin, ikakahiya niya si Jesus, itatanggi niya si Jesus sa mga pagkakataon niya. So, after yung ma-realize ni Pedro yung ginawa niya, lumabas po siya, umiyak ng buo. So, the point here is, yung tingin ni Jesus sa atin, even in our life, minsan nagiging tulad na tayo, Pedro. Pinarating na ng Panginoon, pinahirap niya sa buhay natin, lahat tinuro na ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na kinakailan natin siya. May mga panahon na sinasawalang bakalan natin siya. Itinatanggi natin siya. Hindi natin kaya panindigan yung pananampalataya natin sa harap ng mga taong uusin. Sa harap ng mga taong hindi nananampalataya. And then once na-realize natin na-reject natin si Jesus, alam mo po, yung titingnan pa rin tayo ng Panginoon. Nakatutok pa rin sa atin yung paningin ng Panginoon. At sabi niya, yung tingin na yun, hindi panghuhusga. Walang condemnation, walang galit. Hindi yun yung tingin ng pag-ibig na tumatawag pa rin. So wala tayong imagine po, nung tayo na tinignan ni Jesus sa Pedro, wala siyang narinig kay Jesus. Hindi niya tinitigan si Pedro ng isang pagtingin, di ba? Hindi niya tinitigan ang matalim. Kundi tinignan niya lang si Pedro. At nung nangyari yun, doon na-realize ni Pedro yung sinabi ng Panginoon. Doon niya na-realize yung pagkukulang niya, yung pagkakamali niya. Confident ba siya, "Lord, hindi ko po kayo ikahiya. Hindi ko po kayo ikahiya." Pero nung dumating yung time na yun, nangyari na. Okay, so kaya, lumabas si Pedro at nangyari, umiyak po siya ng buo. Yun yung response natin. Every time tayo po ay dumarating sa realization ng buhay natin. Realization na ma-realize natin grabe pa rin yung pag-ibig ng Diyos despite na marami kang pagkakasala at pagbubuhay. Realization, kaya nga po, nandito na dumating po tayo sa point na mapansin po natin yung tingin ng Lord sa buhay po natin. Minsan, hindi na wag ang tingin sa iyo ng Panginoon. Actually, hinihintay niya lumingon ka, tulad ng pagtingin sa iyo. At once na lumingon ka, doon na darating yung realization ng Diyos sa buhay po natin. Kaya even in our moments of failure, Jesus doesn't look us with judgment, but with love that leads us back to repentance. So, which is nauna na dito, umiyak si Pedro na buong pait because of the pain of denial. Dinay niya si Jesus. So even namin, may mga times na nag-deny natin ang Lord. May mga times na sinasawalang bahala, sinasanggabi natin ang Panginoon. Kaya may mga moments sa buhay natin na bumabagsak tayo spiritually. Pero dumating ka na rin ba sa point na parang nandun ka sa sitwasyon na rin. Nandun ka sa moment na kung saan dinidinay pa rin si Jesus after you know. Dinidinay mo yung faith mo. Diba? So,
Minsan, ang laki mo sa takot dahil gusto mong i-compromise yung mga tao sa paligid mo. At the same time, because of kahinaan o katahimikan kung kailan dapat tayo mag-stand sa faith natin para sa Lord. Pero tulad ni Pedro, dumating ang moment na mararamdaman natin hindi tayo worthy. Kasi yun nga, once na-realize mo yung pagbubulang mga kasalanan, dumating tayo sa point na parang hindi tayo worthy. At na-feel natin ang Panginoon. Diba? Alam mo man, aware ka man, hindi aware sa ginagawa mo, pero na-feel natin ang Diyos. So, once na-realize natin lahat ng failures sa buhay natin, even in my life before, nung encounter ko ang Panginoon, talagang grabe yung realization ng word sa akin. Doon ko lang nakita, buong buhay ko, akala ko, okay na ako, mabait ako, mabuti ako. Yung parang feeling ko nga, alam ko ng Diyos at makakasok sa kahilian niya. But the moment na sinirang ko tungkol sa kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan, sa kamatayan, which is hell, sufferings, doon ko na-realize na ang dami ko palang nagawang pagkakamali sa harap ng Diyos. Ang dami kong pagkukulang, ang dami kong kasalanan. And then, doon ko na-realize na kapag ang tao, darating lang siya sa point na repentance sa buhay niya. Once na na-realize niya, kinilala niya yung pagkukulang at pagkakamali sa harap ng Diyos. Darating lang tayo sa point na naisip natin magsisi at magbago. Kapag na-realize natin hindi talaga tayo okay, kailangan natin ng Diyos. Darating tayo sa point na makikita natin lahat ng pagkukulang natin. Na wala talaga tayo yung pagmamalaki sa Lord because we are a failure. Yun yung katotohanan at deserve natin ang magpatama. Ayan. But Jesus is everything. And yet, kahit nakita ng Panginoon lahat ng pagkukulang at kasalanan natin, minahal pa rin po tayo. Okay, so imagine that moment hindi nagsalita si Jesus, hindi po siya nagalit, tumingin lang siya. Ganoon din sa buhay natin. Wala kang marinig sa Panginoon. Minsan, silent lang siya sa buhay mo. Hinihintay niya yung realization mo. Okay? Pero sa tingin ni Jesus, nakikita niya yung kasalanan, yung kahinaan, yung pagkakamali. Pero hindi ito tingin ng rejection. Hindi ito yung tingin ng pag-ibig. Kaya nga, doon ko lang masasabi na yung love, sa Lord ko lang talaga natagpuan. Nang totoo, yung totoong pag-ibig, totoong pagtanggap, totoong pagpapatawad sa Diyos ko siya unang nalagay. Yung buo talaga, yung mamahalin ka niya, tatanggapin ka niya, kakalinain ka niya, na walang panunuluhan. Maraming talaga yung tunay na yakap ng Diyos. Kaya ito po, the power of His grace is compassion, not condemnation. Kaya tingin ni Jesus kay Peter, hindi para ipahiya siya. Kasi public yun eh. Di ba? Hindi tinanong ng Panginoon si Peter para ipahiya siya. Ito ay para ipaalala ang katotohanan. Hindi din para sirain siya, kundi para ipahiya siya. Kaya yung tingin sa atin ng Panginoon right now, hindi naman siya nakikita literally. Pero nakatingin ng Panginoon sa buhay ko. At yung tingin na yun, hindi para sisingin ka sa lahat ng pagkukulang ng pagkakas. Hindi para singin ka. Di ba? Kundi ang tingin na yun ay tingin ng pag-ibig na nais ng Diyos na ibalik sa harap mo. Ibalik ka sa presence niya. Kaya minsan, pinaka-powerful na encounter natin sa Diyos ay hindi cellphone, hindi galit, kundi isang moment na nararamdaman natin ang kanyang pag-ibig. Kaya kung bumasin ang puso mo at nagpakatotoo ka later on sa harapan ng Diyos, naranasan mo talagang pag-ibig. Kasi isa yan sa pinarealize ng Lord sa akin, kailangan mo lang mag-realize at that moment of your life. Then tingnan mo lahat, huwag mong pabanguhin yung pangalan mo sa harapan ng Panginoon sa oras ng repentance. Kundi talagang aminin mo lahat. Wala kang ititira, wala kang ititago. Sabihin mo sa Panginoon. Because real repentance comes from encountering His love. Kaya ang luha ni Peter, yung mapait ay hindi lang dahil sa guilt. Ito ay luha ng pusong alam na mahal pa rin siya ng Panginoon. Okay? So, ang tunay na repentance hindi lang galing sa takot o parusa. Ito ay galing sa pagtama ng pag-ibig ng Diyos sa puso ko. Kaya sa mga oras na ito, narito po tayo para maranasan po natin ang presensya ng pag-ibig po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tanda po natin, after yung dinaya ni Peter, for the next verse, sa mga susunod pa po, may kita natin na tinanong pa rin siya ni Jesus. At tinanong siya ni Jesus, Peter, do you love me? At pagkatapos ito, binigyan siya ulit ng panibagong pag-asa at mission na maging daluyan po ng Panginoon. Kaya from denial to restoration and to destiny. At ganoon din po ginagawa ng Jesus sa buhay po natin. He will restore you. Kaya narito po tayo para
purihin po ang Panginoon. Because Peter wept not just of guilt, but because of the look of Jesus, not condemning, but full of love that leads to repentance. That's why we worship and that's why we praise. Yeah. Psalm chapter 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Yeah. Mula sa bitter tears, papunta tayo sa joyful praise. Kaya yan po yung gagawin natin sa mga oras na ito. Tumayo po tayong lahat. Sa tabi po natin ang ating mga upuan. Lumapit po tayo sa tabi. Salamatan ng Panginoon. Kaya sa mga oras po nito, itaas mo yung mga kamay. Lumapit ka sa Panginoon. This is your moment to pray. Lumapit ka sa Diyos. Pasalamatan mo, Panginoon, sa lahat at nawala sa buhay mo. Sabihin mo, Lord, ang salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa pagpapatawad mo sa kanyang kasalanan. Come on everyone, magpapos ka sa Panginoon, mananamit ka. Marami nang ginawa ang Diyos mula pa noon. In your life, marami siyang pinatawag. Many ways or many times ang Lord, niligtas ka sa hindi mo na nakitang kapahamagan. Kaya God deserves lahat ng pasasalamat mo sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tunay na yung pinagabang panalangin ng mga ang pasasalamat nila sa mundo. Gusto mo yung tayo sa oras na ito at tanggapin ang aming awili, ang aming pasasalamat, ang aming mga panalangin, ang aming pagsambang sa iyong harapan. Tunay na walang aksidente sa iyong Panginoon. We are all here because of Jesus. Kaya meron kang purpose sa mundo. At sa mga oras na ito, narito kami upang itaas ang pangalan ko. Bitisin mo kami at balutin ng iyong pag-ibig, ng iyong diwanag, ng iyong presensya. Panginoon, in your church, there is power of God. Kaya sa mga oras na ito, I am declaring that they will experience the power of God, the power of your presence. Sa mga oras na ito, Panginoon, bubuksan mo ang puso ng bawat isa na irito. Ang kanilang mga isipan ay bibigyan mo ng kalinawan. At sa mga oras na ito, tunay na nakakawin mo ang aming pag-ibig ng pasasunod. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Itaas mo natin mga kamay sa Panginoon. Sa oras na ito, ihanda mo yung sila upang pasalamatan ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
aking hanapan sa gitna ng bawat takot at pag-ibig. Sinabi aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos na aking daan. Ang tingin mo ay aking hanapan sa gitna ng bawat takot at pag-ibig. Sinabi ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos ng aking daan. Ang tingin mo ay aking hanapan sa gitna ng bawat takot at pag-ibig. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos na aking daan. Ang tingin mo ay aking hanapan sa gitna ng bawat takot at pag-ibig. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos na aking daan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan at alay kong pag-ibig. Natamaan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aking na walang hanggang pagpupuri, ang puso ay sa'yo. Jesus, tiwala mo, hindi pa nilapit ang sarili mo sa ito. Ang tingin mo ay aking hanapan sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos sa aking daan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan at alay kong pag-ibig. Hanap mo ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aakoy na walang hanggang pagpupuri, ang puso ay sa'yo. Hiyaan na hindi ko ikaw ang kagalaban. Kabutihan mo sa akin ang kukulang.
Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magbigay naman sa'yo ako'y mananahan. Panginoon, ikaw ang kailangan. Kabutihan mo sa akin. Hindi nagugulang ang Diyos. Manarap, Panginoon, ikaw ang kailangan. Magpaghipan sa'yo ako'y mananahan. Sa puso natin, ika'y mananahimik. Walang magandang o pag-ibig. Hanap ko ang pag-ibig na naghihinang. Doon sa krus ay ang pinalaya. Jesus, ako'y ako'y na may Tamis na Panginoon sa buhay. Nakagaling ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Your favorite Jesus alone. Believe me that God is alive. Buhay ang Diyos sa mga oras na ito. Kung nais mo, may nais na presensya na buksan mo ang puso mo. Ay mamalaki sa pasensya ko. Nagpapuan ako'y bitang ng pag-ibig ko. Nagpapuan ay mamalaki sa pasensya ko. Nuwan magiging ang pangalan ko. Mamalaki sa presensya mo. Nagpapuan ako'y binangon ng pag-ibig ko. Maglalaan ay mamalaki sa presensya mo. Luwag-ibig ang pangalan ko. Jesus, ako'y aawit. Pagkagang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo. Everybody sing for Jesus. Kalakuan ang iyong pag-ibig na nakikilang. Doon sa krus, ako'y iyong pinagkayaan. Jesus, ako'y aawit. Wala
ako'y binago na pag-ibig mo. Ibabalaki sa presensya mo, luwal at liilan, pangalan ko. This is your moment. Pumawa sa lahat ng Diyos. Sa mga oras nito, huwag kang malapot sa Panginoon. Buksin mo ang bibig mo. Bigkasin mo ang saligang pasasalamat para sa Kanya. Come on, everyone, with Jesus. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos na kataas-taas sa langit. Thank you so much, Lord, for your faithfulness, for your presence. Maraming kasalanan ang pinatawad mo sa langit. At ang pag-ibig mo ang rason kung bakit kami nakaranas ng kapatawaran, kung bakit kami makakaranas ng magalingan, kung bakit kami makakaranas ng kalayaan. Jesus, hangayin mo ang ibalik sa ito para ng mga anak mo dito. Because of your love, itatama mo ang puso namin sa iyo ng Panginoon. Pag-ibig na itutuwid ang puso namin upang muli kang makalinga, makatagpo at mananasan. Oh God, sa mga oras na ito, hindi accidental na nandito kami. Nakita mo kami sa dilim. Nakita mo kami sa lowest point ng buhay namin.
Tinatawag mo ang pangalan namin upang maranasan namin ang tunay na liwanag, kalayaan, kapayapaan na bumula sa iyo. Kaya we are here right now, Lord, upang magpakumbaba sa iyo sa mga magitan ng aming mga labi na magsasabing buhay ka, O Diyos. Sa pamagitan ng aming mga tuhod na luluhod sa iyo harapan. At sa pamagitan ng isip at puso namin na itutuon namin sa iyo sa mga mga sila. Kaya Lord, this moment of our life, magpapasalamat kami hindi dahil sa nagawa namin, kundi dahil sa ginawa mo at gagawin mo pa sa buhay namin. Wala kami may pagmamalaki sa harapan mo, Diyos. Kaya narito kami upang ibigay at ipagdamot ang aming buhay, ang aming boses, ang aming tinig, ang pagtaas ng kamay, ang pag-inda sa presensya mo. Narito kami para maging daluyan ng iyong kapangyarihan sa mga oras na ito. Kaya Lord, I am declaring that the service of God will flow your presence. I am declaring first-timers and even us, of God, itunay na malaranasan ang pagkilos ng iyong Panginoon. At this moment, we are declaring revival in this place in the name of Jesus. And we are rebuking all the works of the enemies. Lahat ng pwersa ng kaliliman sa buhay namin. Lahat ng kasinungalingan na pinapala sa amin. Lahat ng sumpa, lahat ng pagpagapos, kalungkutan, depression, ay aming inalapas, minuwasa, at nagkakot sa aming kinakapal. In the name of Jesus Christ, Lord, there is power and freedom in your name, Father. Kaya wala itong pangalan na itataas sa Lord na ito, kundi ang pangalan ng Jesus. Thank you, Lord. Sa mga oras na ito, we welcome your presence, your Holy Spirit in this place, na malaya pa pumilos sa buhay na bawat isa na ito. Kaya thank you so much, Lord, na ikaw ay nag-iisang Diyos na aming tinataas sa iyong papuri, pagsubad karangalan. In the name of Jesus Christ, and everybody says, Amen! Hallelujah! Atin ang Panginoon! Praise God! Praise God! Hallelujah! Sa mga oras na ito, kumanaliwan yung gamit ng sarili upang awitan at purihin ng Diyos. Kumanaliwan na sa atin sa mga Jesus! Here we go! Thank you Lord sa araw nito! Thank you Lord sa taong na! Sa pag-ibig ko! Sa mga Panginoon! Duwag na mahihiyak! Everyone! From the front! At the back! We are here to praise and worship the Lord! Come on!
Salamat sa iyo, ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo, ginawa. Salamat sa iyo, ginawa. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, salamat sa iyo, ginawa. Salamat sa iyo, ginawa. Mula sa langit ang papuri. Mula sa langit ang papuri. Mula sa langit ang papuri. Yes, Jesus! Mula sa langit ang papuri.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa mga oras nito, itaas natin ang ating mga kamay. Narito tayo upang sambahin ang Panginoon. Na sa pagkakataon ito ay ang pag-alin mo. Hindi lamang nakawitin. Tuloy ng iyong puso at buhay. It is moment of worship. Sambahin mo ang Diyos. Kamalaman man. Ano man ang edad mo, bakit ka ngayon? Walang pinipili ang Diyos para sa pagbasangan. You are here. And you must worship the Lord with all your heart, with all your mind. Thank you, Jesus. Sabagat lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Sa kanya lamang manigaling maging buhay. Hindi ka ang talino ang galing mo. Talento na meron ka sa Diyos ni Kaya you're here to lay down your life to God. Hiram mo ang mga pagkakailan. Noon namin pagkain ang ating pagsamba sa oras sa Diyos sa karamang dapat sa lahat. Huwag kang mayabang sa karamang ng Diyos. We have to worship. Ang hikap pa siya. Sinayin siya sa akin. Wala naman. Raise up your hands for the Lord. Lahat ay sa iyo namumula. Maging buhay ko ay iyong hanggan. Ibalik sa iyo ang pagpupuri at pasasalamat. Sa iyo nagagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtanging. Biyaya at pagpapala
lakasan at awa, sa'yo lang gagaling lahat sa akin. One more time, awitin natin ang Hallelujah. Aking hirang matlikha, halos sa iyo nagmumula, ibuhay ko ay iyong yes, Lord. Ngunang papuri, salamat mong bigay sa akin. Sa lahat, Panginoon, at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit, saksi ang langit at lupa sa kabutihan ko. Lahat ng bagay sa iyong tao. Kaya marapat lang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo ang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't ibig, ikaw ang nagtanging bigay at pagpapala, sa lakasan at awa, sa'yo lang gagaling at lahat sa Ikaw ang malakas na sa Panginoon. Ikaw ang buhay na sa Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbabago sa buhay ka. You are the same yesterday, today, nakila ka, manad ka, mapangyayin ka. Ikaw ang buhay na Naghirap aking lahat sa iyo nagmumula, ang ibuhay ko ay iyong
Ikaw ang buhay na Diyos. Kung mayroon mang tunay na nakakakilala sa pagkakalo namin, ikaw ang Panginoon. Na ikaw ang lumikha sa buhay na meron kami. Ikaw ang tunay na makakaunawa sa pagkakalo namin. Pinakalagahan mo ang buhay namin.
yung buhay mo sa cross para sa aming Panginoon. Lord, pangalaman ang sa cross ng Kalbaryo. Pinalaman sa pagpapahal mo. Pangalaman ka po na hindi mapagpapalit. Sa pagpapahalaga mo, hindi ka umapunta ng impyerno. Kahit mo ang buhay mo para sa aming Panginoon. Hindi na nagtakan. Because through your life, bilang doon sa katotohanan ng Panginoon, Lord, I believe in the Bible. So we accept you right now in the name of Jesus. Everyone, this night to worship with all your heart, with all your mind, with all your strength. Yes, Jesus. Malabang, huwag kang tumigay na sa matabi ko. Kung gusto mo, makatagpuan ka na sa matabi ko. Hindi ko makatagpuan siya kung saan sa matabi ko. Yes, you are here at the church. Pero hindi ka nandito dahil sa tao. Nandito ka upang malinasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Open your mind. Open your heart. Surrender your life. Yes, let's welcome the Spirit of the Lord. Come on, everyone. If you're filled, let's welcome the presence of Jesus. Right now, right here, in the name of Jesus. The atmosphere is changing. The Spirit of the Lord is the evidence is
Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your